Mga Lods! Welcome back sa channel. Ngayon, pakuusapan natin ang isa sa pinaka-mind-blowing, emotional at meta na webtoon or manhwa. Ito ang Omniscient Reader's Viewpoint o ORV. Imagine, isang tao lang ang nagbasa ng isang web novel hanggang sa huling kabanata. Tapos bigla, naging totoo ang buong kwento. Apocalypse, monsters, dokaebi, at isang sistema na parang live stream ng buhay at kamatayan. Kung di mo pa nababasa o napapanood, ito yung kwento na magpapatanong sa'yo. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging reader ng isang kwento? At paano kung biglang naging totoo ang binabasa mo? Ready na ba kayo? Let's dive in! Kung ready ka na sa pinakamalupit na ride sa mundo ng manhwa, let's recap mga Lods! Sa pagsisimula ng chapter mga Lods, makikita sa itaas may sign sa kisame na ito ang exit number 4. Si Ino ay nakatayo sa tabi ng kanyang mga subordinate malapit sa tolda at ikinalat ang kanyang mga braso sa magkabilang gilid sa harap ng iba pang survivor sa subway na sinabi na siya ay humihingi sa lahat na umakyat dahil may mahalagang anunsyo siya. Patuloy siyang nakatayo sa parehong lugar na ikinalat ang kanyang mga braso sa magkabilang gilid at tinawag ang mga survivors na nakatayo sa harapan niya na sinasabi na ang sitwasyon ay ganito na ang reconnaissance squad ay may matinding kakulangan sa mga kalahok, kaya titigil silang magbigay ng supply sa mga hindi sasali sa kanya sa malapit na hinaharap ng pagkain. Itinuro niya ang kanyang hindi nasisiyahang tingin sa unahan, bahagyang pinakipot ang kanyang mga mata at kinuyam ang kanyang mga ngipin habang naaalala ang system notification window na nagpapalam na mula sa sandaling iyon ay limitado ang mga probisyon at winasak ang available na supply ng pagkain at iniisip ni Dokya na sino ang mag-aakala na bigla dahil sa penalty sanctions. Si Dokya ay nakatayo sa gilid na bahagyang nakabilang ang ulo sa gilid at may hindi nasisiyahang mukha na sinabi niya oo at ibigay at si Hiwon na nakatayo sa tabi niya na nakabukas ang mga kamay sa harapan ay lubhang nagulat at sinabi na nawala ang kanyang cookies at patuloy siyang nag-iisip na talagang inasahan niya na mangyayari ito at imposibleng mangyari. Pagkatapos nito ay inilipat niya ang kanyang seryoso at mapagmataas na tingin sa gilid at iniisip na malamang ay iniisip ito ni Ino ngayon at ang system notification window sa sandaling iyon ay nagpapalam na tama ang kanyang hinala sa iniisip ng karakter at napabuti ang kanyang pag-unawa. Si Hiwon na patuloy na nakatayo sa kanyang lugar na bahagyang tumalikod sa gilid na may mukha na puno ng pagtataka ay sinabi na maaaring alam niya ito at si Dokya na bahagyang tumalikod sa gilid na may mukha na puno ng kumpiyansa na nakasandal ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang ay tumingin sa ilang pop-up notification windows ng system at sinabi na inakala niya at iniisip na malamang na hindi pababayaan ng dokaebi ang mga tao at ideological na nag-iisip na patuloy na iniisip na kahit na hinalan niya ito ay hindi pa rin niya ito masusuri bagaman totoo na ipinaalam sa kanya ng maaga na alam niya ang food packs pagkatapos nito ay patuloy siyang nag-iisip na ang pangalawang multa ay nagulat din sa kanya. Nakatayo siya sa parehong lugar diretso sa harap ng ilang windows ng system na nagpapalam tungkol sa mga parusang kaka-apply pa lamang at iniisip niya na medyo nasa diwa ito ng mga pamamaraan ng kaligtasan bagaman hindi siya nasa orihinal na nobela. Ito ay ang conclusion ng mga kontrata sa mga runner na lubhang naka-impluwensya sa mga pangyayari. Bigla siyang bahagyang tumalikod na may mapagkumpiyansang tingin habang may tumawag sa kanya mula sa likuran sa pangalan. Lumapit sa kanya si Hyun Sang na may nalilitong tingin na bahagyang itinaas ang kanyang kamay pataas at nakasandal ang kanyang katawan na tumingin ng diretsyo sa unahan at sa pagtataka ay sinabi na ngayon ay wala na silang magagawa at kailangan din nilang sumali sa reconnaissance squad at si Dokya na nakatayo sa parehong lugar na ibinaba ang isang kamay at inilagay ang isa sa kanyang bulsa ay bahagyang inilipat ang kanyang ulo sa gilid at may mapagkumpiyansang tingin na sinabi na hindi sila makakapunta sa ibabaw at kung pupunta sila roon ay tiyak na mamamatay sila. Pagkatapos nito ay si Hyun Sang na patuloy na hindi maintindihan kung ano ang nangyayari na may mukha na puno ng pagtataka ay nakatayo sa kanyang lugar at itinaas ang kanyang mga kamay ng mas mataas na sinabi na kung nais nilang makakuha ng probisyon ay kailangan nilang at si Dokya sa parehong sandali ay sinabi na nagbago na ang mundo at kasama nito ay nagbago rin ang pagkain. Pagkatapos nito ay lahat ng 5 miyembro ng Dokya Squad ay agad na tumingin sa gilid na may seryoso at hindi naiintindihang tingin na nanatiling tahimik.
Sa direksyong iyon ay may pagbaba sa tabi ng railway tracks papasok sa subway shaft kung saan isang napakalaking bilang ng mga nakakalasong hangin sa ere ay lumilipad papalayo at sinabi ni Hyun Sung na may malaking pagtataka na dapat maghintay muna at talaga at sinabi ni Do-kya na tama ang iniisip niya. Si Do-kya ay nakatayo sa kanyang lugar na walang emosyon ang mukha at tumingin sa unahan na may mapagkumpiyansang tingin na sinasabi na manghuhuli sila ng mga monsters. Ang mga riles sa subway shaft ay sumulong sa isang napakalaking lugar at naiilawan ng mga bombilya na nasa pader at ang mga sign na may pangalan ng mga station ay patuloy na nakasabit sa gilid at sinabi ni Hyun Sung na malamang ay sasakay siya sa mga riles. Si Do-kya at lahat ng iba pang kanyang mga kaibigan ay agad na bumaba at ang ilan sa kanila ay lubhang nalilito habang siya ay nakatayo na may medyo mapagkumpiyansang tingin at hawak ang parehong metal stick sa kanyang kamay at si Ino ay sinabi na sa huli ay kailangan nila ng isang team na isa sa puso upang matupad ang mga layunin ng script at sinabi na magkikita sila muli. Si Ino ay nakatayo sa itaas nila sa platform at tumingin pababa na may mapagmataas na tingin na mapang-asar na nakangiti at hawak ang kanyang kamay sa likod habang si Do-kya na nakatayo sa ibaba sa mga riles ay sinabi na iniisip niya na magsisimula ito ng hidwaan dahil tumanggi silang sumali sa reconnaissance ngunit mukhang ang pag-alis niya sa grupo ay isang ginhawa at siya ay isang nakakatawang tao na hindi masyadong clear at ang system notification windows na lumitaw na parang mula sa wala ay nagpapalm sa kanya na napabuti ang kanyang pag-unawa sa karakter at umabot sa isang tiyak na antas. Pagkatapos nito ay pumasok si Do-kya sa kanyang mga iniisip at iniisip na ngayon ay malinaw na at ang pag-unawa sa karakter ay lumalaki at nagsimulang alalahanin si Kim na tumitingin sa unahan na may mapagmataas ng ngiti na puno ng galit sa mga mata at iniisip niya na makakakuha ng pabor o pagtitiwala at pagkatapos ay naalala lamang niya na ang mga pangyayaring nangyari ay si Ino na nakatayo sa itaas ni Do-kya sa platform na may mapagmataas na tingin at iniisip niya na tiyak na mahuhulaan niya ang intensyon. Pagkatapos nito ay napagtanto niya na kung matutupad ang mga kondisyong ito ay malapad na ngumiti si Ino at may mapangit na tingin na bahagyang pinakipot ang kanyang mga mata na tumingin ng diretso sa unahan habang iniisip ni Do-kya na kahit ngayon ay tumitingin siya na sapat na ang kanyang pag-unawa upang basahin ang mga damdamin at iniisip na parang bukas na aklat at ang system notification window ay nagpapalm na ang character ay hindi nagtiwala. Patuloy na nakatayo si Ino sa parehong lugar sa platform sa itaas ng mga kaibigan ni Do-kya na may mapang-asar na tingin na hawak ang kanyang mga kamay sa likod at sinabi na dahil pupunta sila roon ay baka isama nila ang isa sa kanilang grupo. At si Do-kya na nakatayo sa ibaba sa mga riles kasama ang kanyang mga kaibigan ay iniisip niya na hindi niya sila basta mapapayagang umalis. Ang subway tunnel ay napakahaba at sa dulo sa liko ay makikita ang maliwanag na puting liwanag habang ilang bangkay ay nakahiga diretso sa mga riles. Sinabi ni Ino na nais din nilang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga tunnel. Lubhang natakot si Kim sa nakita at nanginginig sa pagtataka, kinuyam ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng malakas sa railway tracks na puno ng dugo. May ilang limbs ng patay na tao, braso at binti at sumigaw siya na mga bangkay iyon. Si Kim na nakatayo sa parehong lugar ay biglang sumigaw na tumalikod kay Hyun Sung at sinabi na mapanganib dito kaya dapat hawakan niya ang kanyang kamay. Siya na nakatayo sa tabi niya ay sinabi na mukhang siya ang mas natatakot. Sinabi niya na hindi habang ang iba pang mga kaibigan ni Do-kya na nakatayo sa harapan nila ay nanunood ng lubhang nagulat. Si Hyun Sung ay naglakad sa likod at iniilaw ang flashlight pasulong at si Kim ay hinawakan siya sa mga balikat na may takot na tingin habang naglalakad pasulong at si Hyun Sung ay inilipat ang kanyang ulo sa gilid na may malaking pagtataka na sinabi na maaaring may problema sa kanya. Ang mga nakatayo sa tabi niya ay nagpakita ng mga mukha na puno ng kayabangan at kalmado na sinasabi na walang pinsala o pakinabang ito at kailangan lamang itong balewalain. Pagkatapos nito ay matalim siyang tumalikod kay Hyun at tinanong kung ayos lang ba ang lahat sa kanya at sinabi na hindi pa siya nakakabawi at si Hyun ay bahagyang inilipat ang kanyang ulo sa gilid, tumingin sa unahan na may seryosong tingin at bahagyang binuksan ang bibig na sinabi na ayos lang siya at mas mabuting mag-alala sa bata. Naglakad si Hilyang sa tabi niya na nakaon ng flashlight na tumitingin sa unahan na may kalmadong ekspresyon sa mukha habang sinabi ng isa na talagang mapanganib sa unahan at hindi na lang sila magpapatuloy sa paglalakad at sumagot si Hyun Sung sa kanya na sa totoo lang ay tungkol doon ang sinasabi niya at marahil ay mas mabuting ibalik ang bata at mga babae bago pa mahuli.
Lubhang nagalit ang isa sa narinig at inilipat ang kanyang ulo sa gilid na malawak na binuksan ang bibig na may hindi kasiyahan na sinabi na marahil ay hindi siya kasing galing nito ngunit alam pa rin niya kung paano lumaban. Nag-practice siya ng kendo noon at si Hyun Sung na tinitingnan siya na may nalilitong tingin na bahagyang natakot ay sinabi ng ngunit habang si Do-kyo na naglalakad sa unahan ng lahat na may mapagkumpiyansang tingin ay sinabi na pareho silang nakalimutan ang isang bagay. Subway tunnel ay napakadilim. Makikita ang mahahaba at malalaking poste na sumusuporta sa kisame sa gilid at sa kabilang gilid at sinabi ni Do-kyo na ilang araw na ang nakalipas ay nagbago ang mundo na kanyang kilala at ang katotohanan na ang mga babae at bata ay mahina ngayon ay wala ng iba kundi isang hanggal na pagkiling. Lahat ay kayang dagdagan ng kanilang mga katangian at maging malakas. Kaagad pagkatapos nito ay tumigil sila sa lugar at si Do-kyo na tumalikod ay tumingin kay Hyun at sinabi na ipakita sa kanya ang lahat at agad itong tumango bilang sagot na aprobado ang ideya habang si Hwon at si Hyun Sung na matalim na tumalikod sa kanyang direksyon na may blankong tingin ay tumingin sa unahan. Kaagad pagkatapos nito ay lumuhod si Hyun at inilagay ang parehong mga kamay sa lupa. Pagkatapos ay sa kanyang mga daliri na humahawak dito ay tinawag niya ang isang maliit na sinulid ng puting liwanag na may mga particles sa paligid nito. Patuloy na ginamit ni Hyun ang kanyang skill at ipinadala ang kanyang tinawag na puting sinulid na nababalot ng maliliit na particle sa ibabaw ng train tracks habang ang iba ay tahimik lamang na nakatayo at nanunood. Ang parehong sinulid ay biglang nagliliwanag sa lahat ng daanan nito at lumipad pataas sa isang maliit na ipis na may mahahabang bigo. Hindi maintindihan ng iba kung ano ito at sinabi na ipis ito. Patuloy na nasa parehong posisyon si Hyun at bahagyang itinaas ang kanyang ulo na bahagyang binuksan ang bibig na may kalmadong ekspresyon sa mukha na sinabi na ang kanyang attribute ay collector of insects at salamat dito ay kaya niyang gawin ang kaunti sa John's Beatles. Sinasabi na walang tao sa unahan. Ligtas ang susunod na 100 metro at ang system notification window ay nagpapalim na na-activate niya ang silent contact skill habang ang lahat ng iba sa grupo ay lubhang nagulat sa nangyari. Pagkatapos nito ay bahagyang tumayo siya at inilipat ang kanyang ulo sa gilid habang ang ipis ay tumatakbo papalayo sa kanya at sinabi na nagpapasalamat siya sa kanyang pag-aalala ngunit hindi siya sumama sa kanila upang maging pabigat at si Hwon na nakatayo diretso sa harapan niya na may sa likod ng lahat na may ekspresyon na puno ng hindi kasiyahan at paghamak ay sinabi na pala, mukhang hindi lamang mga katawan ng tao ang nandito at lahat ay nandito. Ang kasuklam-suklam na amoy ng dugo habang si Do-kyo na nakatayo sa kanyang lugar ay hinaplos ang ulo ni Hyun na tumayo at pinagpag ang kanyang mga kamay at si Hyun na patuloy na nagliliwanag pasulong gamit ang flashlight na hawak sa isang kamay ay bahagyang inikiling ang kanyang ulo at tumingin pababa na sinasabi na masyadong madilim dito at wala silang makita. Sa mabagal na galaw ng kamay at iniabot ang daliri pasulong ay may humawak sa itim na pader na ikinalat ang alikabok mula rito. Kaagad pagkatapos nito ay lumitaw ang isang system notification window na may malakas na tunog sa harap ng lahat ng mga kaibigan ni Do-kyo na nasa subway tunnel na nagpapalam sa kanila na nakatanggap sila ng bagong additional scenario at lubhang nagulat ang lahat dito. Pagkatapos nito ay nagbago ang system notification window sa isa pa at nagpapalam tungkol sa additional scenario para sa pagkuha ng pagkain at ang kanyang mga kondisyon habang si Do-kyo at ang kanyang team ay nasa mga riles diretso sa harap ng isang napakalaking bilang ng patay na monsters na may mga spike sa kanilang likod at lubhang natakot si Kim at sumigaw na ito ay isang monster. Si Hwon na nakatayo sa gilid ay tinanong na may seryosong tingin kung sino ang gumawa nito sa kanila at ang iba pa ay patuloy na tahimik na nanunood sa mga bangkay ng monsters na nasa harapan niya habang nag-iisip si Do-kyo na ang mga ito ay 9th class underground type na ground rats. Mga hunters sa ibabaw na gumagalaw sa mga pack sa buong tunnel na naghahanap ng biktima. Bahagyang inikiling ni Do-kyo ang kanyang ulo pasulong at tumingin ng diretsyo sa unahan na may seryosong tingin na walang emosyon na iniisip na ang tanging makakagawa nito ay syempre si Yoo Jung-hyuk na nag-iisip na may napakalaking grupo ng mga monsters na ito sa pagitan ng mga station kaya mapanganib ang paglalakad dito. Si Hyun Sung na may nagulat at hindi naiintindihang tingin ay tumalikod kay Do-kyo at tinanong kung maaari nilang tapusin ang senaryo sa tulong ng mga monsters na ito at siya ay lumuhod sa isang tuhod na ibinaba ang kanyang metal stick sa lupa at tumingin ng diretsyo sa unahan na sinasabi na hindi, sinabi na kailangan nilang manghuli ng mag-isa kaya hindi ito gagana.
Ang natitirang miyembro ng grupo na nakatayo sa likod ay sinabi na ito ay magiging problema at paano pa nila ito lulutuin at kung sapat na ba ang simpleng pagprito. Kaagad pagkatapos nito ay matalim na inilipat ni Dokya ang kanyang ulo sa gilid at may seryoso at kalmadong tingin ay tumalikod kay Hyewon na sinabi niya na magaling siya sa kendo at siya na nakatayo sa tabi niya ay bahagyang nakasandal pasulong na itinaas ang kanyang mga mata pataas at bahagyang nakangiti na kinamot ang likod ng kanyang ulo na awkward na sinabi na hindi siya masyadong magaling. Ang huge bone dahil sa maraming compartments ay mukhang gulugod ng monster na parang nakasabit sa ere. Ang 5 sa Dokya Squad ay nakatanggap ng mga armas mula sa mga bisita sa kanilang mga kamay at bawat isa ay tinitigan ang kanya sa pagtataka at si Hyewon na hawak ang isang blade sa kanyang kamay at hinahawakan. Ang talam nito gamit ang isa pang kamay ay sinabi na may takot na ngiti na parang bigla silang bumalik sa Stone Age. Agad na sinabi ni Dokya na upang magamit ito ng mas epektibo ay mabuti kung papatalasin ito kaya kailangan hanapin sa malapit ang mga bato na maaaring ipat alas sa buto at sa oras na iyon ay lumitaw ang 3 notification windows ng system na nagpapalam na nagtagumpay silang gumawa ng homemade weapons at ilang constellations ay interesado sa primitive side ng sangkatauhan at nag-sponsor sa kanya sa halagang 100 coins. Nagsimulang magpaliwanag si Dokya na lahat ay salamat sa katotohanan na ang mga pamamaraan ng kaligtasan na detalyadong inilarawan ang mga laban sa mga monsters at si Hyun-sung na nakatayo sa gilid ay tumalikod kay Dokya na may nagulat na ekspresyon sa mukha at sinabi na ito ay isang homemade weapon bagaman mukhang primitive ito ngunit maganda ang gawa at si Dokya na nakatayo diretso sa harap ng lahat na nababalot ng napakalaking bilang ng system windows na bahagyang inilipat ang kanyang ulo sa gilid na may nahihiyang tingin ay tinanong kung may coins ba ang lahat dito. Pagkatapos ay matalim niyang idinagdag na kung posible ay iwan nila ang 100 coins upang mabayaran ang tax sa buhay at gamitin ang natitira sa lakas, tibay at agility at ito ay magiging malupit ngunit hindi niya inaasahan na lahat sila ay makakaligtas ngunit dapat subukan nila at ang mga babae at bata ay biglang napatalon na tumingin sa kanyang direksyon at lubhang nagulat at natigilan sa narinig. Isang napakalaking paw na may mahahabang kuko ang dumaan sa railway tracks na winasak ang lahat ng nakapalibot at nag-iwan ng napakalaking halaga ng sirang bato. Ilang napakalaking alligator monsters na may malalaking pangil at napakalalaking kuko na may mga karayom sa kanilang likod ay patuloy na mabilis na sumulong sa mga riles na kumikinang ng mahinang berdeng liwanag at umungol at sinabi niya na humihingi siya para sa kanila at sa notification window ng system ay nangako na magsisimula ito ng additional receiving scenario food. Lubhang tense si Hyun-sung at kinuyam ang kanyang mga ngipin dito na inikot ang kanyang wall weapon ng malawak sa gilid habang maraming piraso ng bato ang lumulutang sa paligid. Matalim niyang inikot ang kanyang tunay na armas na hawak sa 2 mahigpit na nakakuyong na kamay na tinusok ang monster dito at itinaas ito pataas na ikinalat ang dugo sa paligid at ipinahayag ang kanyang fighting spirit sa kanyang ekspresyon sa mukha. Ilang higit pang malalaking mutant alligators na malawak na nakabukas ang bibig ay gumalaw sa mga riles na may malakas na ungol na nag-iwan ng napakalaking halaga ng bato. Si Hyewon ay matalim na nakasandal pababa na may tingin at umiwas sa blow ng monster habang maraming piraso ng bato ang patuloy na lumilipad sa paligid at sa isang matalim na galaw ng kanyang blade ay tumalikod sa gilid na mapanganib na tinitigan ang gilid at pinutol ang katawan ng kanyang kaaway na ikinalat ang lahat ng nakapalibot ng dugo. Pinatay ni Hyewon ang isa sa kanyang kalaban at inilagay ang buong blade sa lupa na tumalikod sa gilid na malakas na sumigaw na namiss niya ang isa at ang isa pang alligator monster na lumampas sa kanya na patuloy na nagtaas ng napakalaking halaga ng piraso ng bato sa ere ay sumugod pasulong na may nakabukas na bibig. Si Hyelyong na itinaas ang kanyang improvised mace mula sa buto ng monster ng pinakamataas na posible ay mahigpit itong hinawakan gamit ang 2 kamay at naghanda na suntukin. Pagkatapos ay sa isang matalim na galaw ng kanyang kamay gamit ang bagong armas na may mukha na puno ng kumpiyansa ay ibinaba ito at sinuntok ang alligator at natigilan ito na isinampol sa lupa. Kaagad pagkatapos nito ay isang blade ang tumusok diretso sa kanyang likod ng mabilis na tumusok sa balat. Ito si Hyun-sung na itinusok ang kanyang blade sa katawan ng monster at inilagay ang isang binti sa bangkay nito na hingal na hingal. Sa isang galaw ng blade ay pinutol ang katawan ng monster sa 2 bahagi at nabahira ng napakalaking halaga ng dugo ang lahat ng nakapalibot. Si Dokya ay nakatayo sa lugar na hawak ang isang madugong metal stick sa isa sa kanyang mga kamay at tumalikod na may mapagkumpiyansang tingin na iniisip niya na nakikipaglaban sila.
Pagkatapos ay patuloy na nasa parehong lugar ay sinabi na mas mabuti ito kaysa sa inaasahan niya at ang kanyang mga kasama na naghahanda ng kanilang mga armas para sa susunod na laban ay tumalikod sa gilid at si Hyewon ay tumakbo pasulong na may takot na tingin na hawak ang isang blade sa isang kamay at tinanong kung ayos lang ba silang lahat. Pagkatapos ay tumakbo ng mas malapit at bahagyang umiling pababa at lubhang nagulat na sinasabi kung ilan ang pinatay niya at si Do-kyo na nakatayo sa tabi niya na may seryosong ekspresyon sa mukha na tumitingin pababa ay sinabi na 4. Si Hyewon na tumalikod sa kanyang direksyon ay tumingin ng diretso sa unahan na may mapagkumpiyansang tingin na bahagyang nakabukas ang bibig na sinasabi na 2 lamang ang pinatay niya at si Hyun-sung na nakatayo sa likuran niya ay hawak ang isang armas na gawa sa buto ng monster sa kanyang kamay na puno ng dugo at may stupid na mapagmataas na ekspresyon sa mukha ay sinabi na 3 ang pinatay niya at si Do-kyo na narinig ito ay lubhang nagulat at nagpakita ng inggit sa kanyang mukha na iniisip na 3 ang pinatay niya. Patuloy na nakatayo si Hyun-sung sa parehong lugar na hawak ang isang armas na gawa sa buto ng monster sa kanyang kamay na inilipat ang kanyang ulo sa gilid na malapad na nakangiti at iniisip ni Do-kyo na bagaman hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas, ang pagkakaiba ay isang monster lamang at gayunpaman ay gumastos siya ng maraming coins habang lumitaw ang isang system notification window na may characteristics at impormasyon tungkol kay Hyun-sung diretso sa harapan niya. Ang character stats window ay patuloy na nakasabit sa ere at iniisip ni Do-kyo na ito ay isang starter set at nagsimulang magpaliwanag na ito ay isang walang katapusang supply ng coins na magagamit ng incarnation hanggang sa lumampas ito sa kabuoang average ng level 10. Patuloy na nakikipag-usap si Hyun-sung kay Hyewon na may masayang tingin at si Do-kyo na nakatayo sa harapan nila na may mukha na puno ng inggit ay iniisip na iyon ang dahilan kung bakit siya napakalakas at mukhang talagang nagustuhan siya ng master. Napagod at nagsimulang magpaliwanag na ang flaws ng set na ito na agad na nagpapataas ng lahat ng characteristics sa isang antas at ito ay isang kapaki-pakinabang na acquisition para sa isang baguhan na nagbibigay daan bukod sa lahat ng nabanggit na matutunan din ang skill ng paggamit ng armas. Bahagyang nakasandal si Hyun-sung pababa na kinakamot ang kanyang pisngi at hawak ang isang armas na gawa sa buto ng monster sa kanyang kamay na tinitigan ang bangkay ng alligator at tinanong kung paano ito lulutuin at sinabi na hindi nila ito makakain ng ganoon lang at si Do-kyo na sinabi na tama siya at dapat may paraan. Si Do-kyo ay nakatayo sa parehong lugar na walang naiintindihan ang mukha at ang iba ay tumalikod sa kanyang direksyon na may mga tingin na puno ng hinala at tahimik lamang. Pagkatapos nito ay tumungala si Do-kyo at lubhang natakot na iniisip na masyadong confident ang sinabi niya at si Hyun-sung sa parehong sandali ay humingi ng tawad at matagal na niyang gustong itanong. Patuloy na nakatayo si Do-kyo sa parehong lugar na hawak ang metal stick sa kanyang kamay habang ang iba ay nakatayo diretso sa harapan niya at si Hyun-sung na hawak ang isang armas na gawa sa buto ng monster sa kanyang kamay ay itinuro pasulong ang isa at may blankong tingin ay tumalikod kay Do-kyo at sinabi na mukhang may alam siya tungkol sa nangyayari. Patuloy na nakatayo si Do-kyo sa parehong lugar na bahagyang nakayuko ang ulo at may nalilitong tingin na iniisip na maaari niyang walang hiyang ideklara na hula o kasinungalingan gaya ng gagawin ni Yoo Jung-hyuk ngunit mula sa punto de vista ng mambabasa ay pinakamainam ito at sa oras na iyon ng notification ay nagpapalim ang system na ang constellation ng secretive plotter ay hindi mapakali na malaman kung ano ang sasabihin niya. Ilang constellations ang naghihintay ng kanyang sagot. Si Kim ay nanginginig sa takot at nagsimulang sumigaw nang malakas ng kagatin siya ng monster sa binti at agad na tumalikod ang iba nang makita ito at lubhang nagulat at si Do-kyo ay patuloy na nag-iisip na siya ay mapapasok sa sitwasyon kung saan hindi na niya kailangang sumagot. Ang napakalaking alligator monster gamit ang kanyang makapangyarihang bibig ay kinuha si Kim sa binti at nagsimulang hilahin siya at inilagay niya ang kanyang kamay pasulong at patuloy na sumisigaw ng malakas at humihingi ng tulong. Ang notification window ng system ay nagpapalim na ang constellation ng secretive plotter ay tumanggo na tinanggap ang kanyang pagpili. Sa parehong sandali ay sa mabilis na bilis na may takot sa kanyang mukha ay iniabot ni Hyun-sung ang kanyang bone weapon pasulong at sinabi na hawakan niya ito. Kaagad pagkatapos nito ay hinawakan niya ang buto at isang napakalaking monster alligator ay hinayla ang 2 pasulong sa mga riles at sumisigaw sila at si Hyun-sung ay iniabot ang kanyang kamay pasulong na tumatawag kay Hyun-sung. Ang notification window ng system ay nagpapalim na ang constellation ng Prisoner of the Golden Headband ay nagalit sa ganitong halatang resulta.
Pagkatapos ay sa isang malakas na tunog ay tila hinayla ang dalawa pababa sa lupa ng mabilis at isa na lamang binti ang nakikita. Patuloy na iniabot ni Hyunsang ang kanyang kamay na lubhang natakot sa nangyari at tahimik lamang at ang isa na nakatayo sa gilid ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang noo na napagtanto ang kahangalan ng kasalukuyang sitwasyon na inilagay ito sa kanyang baywang at sinabi na seryoso siya kaya alam niya na mula sa taong ito ay magiging problema lamang. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!